Pinasok na nila yung mga hostages. Going in. Iuuwi natin silang lahat ng buhay. You have to move faster. Kung bigyan ng mensahe ang mga kalaban ko. Nang makaalis na si Lara sa information desk ay agad-agad itong tumakbo para makahanap ng mas safe place kung saan pwede siyang magtago na kahit hirap na itong tumakbo. Agad namang nilapitan ni Joel si Mang Abel nang masigurado niyang wala nang umaaligid ng mga armadong lalaki sa may kusina ng hotel kung saan sila nagtatago. Agad tinawagan ni Mang Abel si Aling Sara pero hindi ito sumasagot habang pinagmamasdan naman ni Joel yung tattoo sa kamay niya na pangalan ng asawa niya ang nakalagay na ang buong akala niya ay nakauwi na si Lara pero isa din pala siya sa mga natrap sa hotel kung saan nagtatago ito. Nang marinig naman ng caregiver na Aling Sara na may putukan sa labas ay sinubukan niyang pakiusapan ng matanda na magtago muna sila pero pinilit nitong aantayin niya si Mang Abel dahil malapit na tong umuwi. Ginait naman ni Mang Abel na pupuntahan niya ang asawa niya pero sinita siya ni Joel na sinabihan niyang delikado ang gagawin niya lalo't may mga armadong lalaki sa loob ng hotel kaya hindi ligtas ang gagawin niya kaya agad namang tinanong ng matanda kung anong gagawin nila. Sinabihan naman ni Joel na pumirmi na muna sila sa may kitchen na pwede ding humiga si Mang Abel doon lalo't halatang pagod at inaantok na ang matanda. Nang aalis na sana sila ay narinig ni Joel na may umiiyak sa ilalim ng mesa kaya agad niya itong tinignan kung saan kasamahan niya na stop sa hotel ang babaeng nagtatago. Habang tinanong naman ni Muñoz si Jerry kung nagpapasakop ito sa kaloob ng Diyos na agad naman itong nag-oo kung saan ama ang tawag nila kay Muñoz. Tinanong niya kung naiintindihan ni Jerry ang mga pinaggagawa nila na mahinahong sinabihan naman ni Jerry na lahat ng mga kalaban ni Muñoz ay kalaban na din ng Diyos. Agad sinabihan ni Muñoz na lahat ng nagkakasala sa kanya ay nagkakasala din sa Diyos, sabay sinabihan niyang humayo na ito dahil katulad ni Usa na ang mga hindi sumusunod sa kanya ay kamatayan ang kabayaran. Habang sinubukang magtago ang ibang guest at ibang staff sa hotel pero agad silang pinagbababaril nang makita sila ng mga tauhan ni Muñoz na nakaakyat na din sila sa ibang floor kaya natakot ang mga estudyanteng nagtatago doon maging yung caregiver ni Aling Sara kaya sinubukan na naman niya ulit sabihan ang matanda na magpahinga muna sila pero umangal naman si Lola Sara. Lalo't hinihintay niya ang kanyang asawa kaya umiiyak na sa takot yung caregiver niya sa sandaling yan. Nagka-panic attack naman si Adam nang marinig niyang ang putukan sa loob ng hotel kung saan pasigaw niyang sinasabi na sana ay hindi na siya sumama doon at naniwala na lang siya sa mami niya lalo't birthday niya yung araw na yun. Napilit pinapakalma ni Carl pero hindi ito nagpapaawat na nagawa pa niyang sumigaw ng sumigaw sa takot. Hindi naman makapag-concentrate si Max dahil inaalala niya na baka maabutan sila nila Clover doon, lalo't hindi sila handa dahil may misyon din sila na kailangan nilang unahin. Maging si Miguel ay hindi din makapag-concentrate sa sandaling yun dahil sa pinagdadaanan niya at hindi din okay sila Gab at Tomas. Hindi alam ni Greg ang mga pinagdadaanan ng katim niya, lalo't gumalaw sila sa kani-kanilang mga plano na hindi man lang nila pinaalam sa kanya. Gagawin naman lahat ni Greg ang lahat ng kanilang makakaya para mapatay nila si Muñoz para matigil na din ang kanyang kasamahan pero wala silang kaalam-alam na matutunugan ang pagsalakay nila kaya sasampulan sila ni Muñoz na papatayin nila yung manager ng hotel bilang mensahe sa kanyang mga kalaban na kapag hindi sila sumunod sa gusto niya ay siguradong mas madami pa siyang papatayin na mga inosenteng tao. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.